Recently nga may nag-comment sa atin dito sa ating YouTube channel. Shoutout sa'yo, Maria Louie 1102. Sabi niya dito, hello, need po advice kung pwede ba vinyl glossy sticker, paper for motor. Parang giveaway ng mga motovlogger. So mga tropa, dito sa aking small printing shop, ito yung pinaka main product ko. So isi-share ko sa inyo kung ano yung mga materials na ginagamit na maganda-ganda kahit papano sa mga motovlogger sticker giveaway. Ito yung isa sa mga customer ko, shoutout din sa'yo, Bok Riders Club, at marami pang mga iba, pero ito na lang yung i-highlight natin kahit papano, yung mga pang giveaway ng mga motovlogger. So nauuso-uso talaga yan, at kahit papano talagang medyo malakas pa rin yung mga pang giveaway ng mga motovlogger. At kung mga aspiring motovlogger ka, kailangan mo talaga yung mga sticker para mas makilala yung YouTube channel mo. So para sa atin naman na mga nag-i-start ng printing business at hindi nyo alam yung mga materials na ginagamit, eto, panoodin nyo to. So unang-una, kailangan nyo ng vinyl sticker. Hindi lang sticker basta-basta ang bibilihin nyo na pagpiprintan nyo sa mga ganyang motovlogger sticker giveaway. So etong vinyl sticker na to, meron siyang karakteristik na parang medyo plastic siya. So kapag ka pinunit mo siya, hindi siya basta-basta napupunit ng agad-agad. So napakadaming brand ng mga vinyl sticker na mabibili dyan sa market. So ang ginagamit ko lang talaga ay iTech waterproof printable vinyl. So napakaraming mga vinyl brands dyan. Meron tayong Yasen, meron din tayong Quaff na vinyl sticker, at kung mapapansin nyo dito sa ating screen, dalawa na yung itsura netong Quaff vinyl sticker. So eto pinakalumang variant nila ng Quaff vinyl sticker. I tell you mga tropa, yung vinyl sticker na yan, ilapag mo lang yan saglit, na itambak mo dyan ng mga isang linggo, talagang kumukulubot na yan. At once na kumulubot na yan, diba straight yan na naka-flat. Once na itinambak mo ng isang linggo dyan or 2 linggo, nagko-curve siya. So kapag ginamit mo yung nagko-curve na mga vinyl sticker, maaaring ma-damage yung inyong mga printer head. Kaya I highly suggest na ang gamitin yung mga vinyl sticker, yung talagang straight na straight. Huwag kayong gagamit ng mga vinyl sticker na medyo nag-curve na. Kaya ang gagawin nyo doon, medyo patungan nyo siya ng mabigat na bagay para mag-straight up siya. At kung mapapansin nyo, 150 yung kanyang presyo, matte, glossy, and transparent. Yung kanyang bagong variant, hindi ko alam kung bago lang yung packaging niya or same pa rin siya ng quality. At kung mapapansin nyo dito, yung white matte na vinyl ay 129 lang. Yung glossy naman, 159. Yung semi-clear ay 159 din. So hindi ko talaga alam kung ano na yung quality neto, pero susubukan natin bumili neto at matesting natin. So ayan yung mga klase ng mga vinyl sticker. At eto naman yung sa Yasen. So eto, na-try ko na din tong Yasen. Madikit yung kanyang adhesive, pero medyo nabibitin ako when it comes to kanyang output dun sa pinaka printout na lumalabas. So meron din siyang glossy at meron din siyang premium pearl vinyl. Medyo mas mahal nga lang, 179. At yung glossy vinyl, yung parang normal lang siguro, ay 140. Ako mga tropa, naniniwala ako na mas mahal yung item, mas maganda yung quality. Kaya ang ginagamit kong vinyl sticker ay etong iTech. So far, eto yung pinaka mahal sa market na vinyl sticker na nakikita ko na naka-cut as A4 na. So kung meron kayong mas mahal pa na vinyl sticker dyan sa market na nabibili, i-comment down nyo dyan sa ating comment section yung link para matry natin. So inuulit ko mga tropa, ako personally, mas mahal yung product, para sa akin mas maganda yung quality nun. Pero when it comes dun sa same ng quality, tapos mas overpriced, ay ibang usapan na yun, baka inuutukan na nun. So meaning, halimbawa etong matte na vinyl na to, merong ibang nagtitinda na makikita mo ay halimbawa 192 lang dito sa store na to, tapos sa ibang store medyo 300, ibang usapan na yun. Same siya ng product pero overpriced dun sa kabila. Syempre dito ka bibili sa medyo talagang trusted mo at SRP lang yung kanyang presyo. Tandaan nyo mga tropa, maging mapagmatsyag kayo sa mga presyo. Talagang kailangan yung mag-price check. So ayan yung mga ginagamit ng mga ilang printing shop dyan sa kanilang binibentang mga
sticker for motovlogger. At syempre, hindi mo lang siya basta-basta isasubmit or ikakat ng dyan lang sa vinyl sticker. Lalagyan mo pa siya ng photo top para yung longevity niya nung sticker na yon ay mas tumagal pa yung kanyang pinaka-print out. Kumbaga, lalagyan mo siya ng protection sa pinakataas. So, dito na papasok yung photo top. Etong photo top na to, kailangan meron kang laminating machine para mas maganda yung kapit niya dun sa vinyl sticker. Pero kung wala ka namang laminating machine, tiyagain mo na siguro na kakayudin mo yung pagdikit netong photo top na to. Etong photo top na to, mga tropa, meron din siyang adhesive na ididikit mo siya dito sa pinaka print out netong mga vinyl sticker na to kung ano man yung gagamitin mo. At napakadami din ng brands ng photo top. Syempre, unang-una nandito na yung QWAF na sinasabi ko sa inyo, mga tropa. Learn from your experience, pero para sa akin, negative talaga ako dito sa QWAF na photo top na to. Talagang malulugi talaga kayo dyan at huwag nyo nang antayin pa na ma-experience nyo yun. Pero eto, mas maganda na siguro i-experience nyo na lang talaga para maniwala kayo doon sa sinasabi ko na talagang mas mabilis umangat yung sticker na ginagawa nyo kung QWAF yung gagamitin ninyo. Kaya nag-come up ako dito sa Yasen. So kung medyo meron pa kayong ibang photo top na nagagamit na medyo manipis talaga, ay yun yung mas magandang ipang photo top sa mga vinyl sticker. Kasi the more na mas manipis yung photo top, the more na hindi siya mabilis umangat dun sa pinagdikitan nyo ng mga sticker. Lalong-lalo na yung comment dito ni Tropa, sabi niya pangdikit sa mga motor. Usually, syempre, yung mga motor talagang laging nakabilad yan sa araw, nababasa, naiinitan. Kung medyo QWAF yung photo top na ginagamit ninyo, may experience nyo talaga dyan na ang bilis ng pag-angat. Kasi na-experience ko din yan sa aking motor. So far, si Yasen napakaganda at medyo magto 2 years ko na siyang ginagamit. Wala pa akong ibang nagagamit pa na mas nagagandahan ako dito. So yung LNB na photo top, same lang din yun ang quality ng Yasen. So yung LNB at etong Yasen, may nag-comment sa akin before, yung LNB daw ay Yasen din daw yon na rebranded na. So meaning etong Yasen, eto yung dating LNB. Pero may mga nakikita pa rin ako dyan na mga nagbebenta pa rin ng LNB. Pero same na same lang din talaga yung quality ng LNB at Yasen. Na-experience ko na, bumili ko dati, pinag-compare ko, same na same din talaga. At so far sa ngayon, mga tropa, si Yasen meron na siyang bagong mga variant, yung holographic. Previously kasi, ang photo top lang neto ni Yasen, matte, glossy, at glitter. Yan lang yung meron sila. Ngayon, meron na silang canvas matte, hologram, at iba-iba pang mga variant dito. Same as QWAF na rin siya, mga tropa. Meaning, kung ano yung mga variation ni QWAF na hologram, meron na rin si Yasen yan, mga tropa. Pero personally, hindi ko pa siya natatry. Siguro itatry ko na lang siya sa mga susunod na orders pagka may umorder sa akin ng mga hologram. Itatry natin yan at gagawin naman natin ng video. At kung kayo naman ay gusto nyo medyo makatipid, ito yung isasuggest ko sa inyo. Kasi dun sa tropa ko na shop, ito yung ginagamit niya at nakita ko naman talaga din yung texture na itong NextJet photo top ay manipis din talaga siya. Kaya okay na okay to for vinyl sticker. At kahit sa mga QWAF glossy photo sticker. Pero mga tropa, etong QWAF glossy photo sticker, hindi ko siya may sasuggest sa inyo for motovlogging giveaway kasi talagang etong sticker na to ay pang product label lang, mga tropa, at sa mga notebooks lang siya usually na idinidikit kasi napakababa ng quality nito kung ididikit nyo to sa mga motor-motor dahil hindi nga ito vinyl. Kasi yung karakteristik ng vinyl, plastic siya, at etong QWAF na photo sticker, para lang din talaga siyang papel, 'di ba? So, syempre isipin nyo kapag yung papel ay nabasa, syempre mabilis na mapupunit 'yon. Pero kung talagang gustong-gusto lang ni customer na meron siyang pang giveaway, 'di ba? Dito mo siya ipasok sa glossy photo sticker kung budget meals lang talaga siya, di ba? Pero I highly suggest sa mga nagmo-motovlog dyan. So ako nagmo-motovlog din ako. Pangit to, mga tropa, mapapahiya kayo kung ipang-giveaway nyo to as giveaway for mga nanonood sa inyo. So siguro sabihan nyo yung mga
mabibigyan ninyo na wag sa motor idikit. Pero usually yung mga sticker kasi sa motor talaga dinidikit eh, di ba? Pero umatenda ko ng cosplay netong mga nakaraang month, ang mga pinanggi-giveaway nila etong mga photo sticker. Syempre mga cosplayer yon, hindi naman nila sa motor ididikit yon, usually sa mga dingding nila nilalagay yon. So eto, pwede na tong glossy photo sticker ng QWAF kung ang customer mo ay ayun nga kagaya ng mga nagko-cosplay, di ba? Pero kung ang customer mo for motovlogging, I highly suggest, depende sa'yo kung anong gagamitin mo dito, Yasen vinyl, QWAF vinyl, or iTech vinyl. So nasa taste mo na yan kung saan ka mas nagagandahan. Pero ako mga tropa, ang gamit ko, iTech printable vinyl at pinapartner ko siya dito sa Yasen Phototop at ang aking pigment ink ay Hansol. So make sure lang din sa mga nag-giveaway dyan, pigment ink yung gamitin ninyo for sticker printing. Pwede rin naman dye ink pero i-expect nyo na magpipade or mag-i-smudge yung inyong mga output as times goes by. Siguro mga 2 months, 3 months, 1 year, or kagaya nga nung previously na meron akong sinalihan na group na 1 week pa lang ay nabubura na yung printout nung inavail nila na sticker dun sa, hindi ko alam kung saan sila nag-avail nung vinyl sticker na yon. So mga tropa, kung meron naman kayong converted na Ecosol, eto naman yung mga mangilan-ngilan na ginagamit ng mga tropa ko na meron ding printing shop. So nakita ko sa kanila, tinanong ko kasi, sabi ko, tropa, anong gamit mong vinyl sticker? Ba't parang roll to roll yan? Kasi ang alam ko ng mga roll to roll, yung mga R8J8 ata na vinyl sticker yon. Sabi ko, tropa, R8J8 ba yan? Sabi niya, hindi, Soapy. So tinignan ko pagka uwi ko sa Lazada, oo nga no, eto nga yon. So eto, for mga eco-solvent na printer, yung mga mahabang to. So may nakalagay naman dito usually for eco-solvent na mga printer. Ayan o, kagaya na ito, eco-solvent na mga printer to, yung mga converted na Epson 1300 or kung mga converted na Epson 11050, diba? So kapag bibili kayo ng mga vinyl sticker, tignan nyo kung ano yung ink compatibility niya, kasi mamaya yung nabibili nyo pala na vinyl sticker ay hindi compatible dun sa mga ink na ginagamit nyo. So etong iTech vinyl ay compatible siya sa dye ink at pigment ink, same as QWAF at etong mga Yasen. So halimbawa, etong mga vinyl sticker na for eco solvent, gagamitin nyo sa pigment ink, hindi maganda yung magiging output nyo dahil yung coating nung sticker na yon ay hindi para sa mga pigment ink. Ganun yung mga mangyayari. So eto, dagdag information na lang, kung meron kayong mga customer na mga nagmo-motovlog, sasabihin nila sa inyo, boss, magkano pa print sa iyo ng ganito? Yung mga naka-die cut. So eto yung mga naka-die cut, ganyan yung mga sample niya, yung wala siyang mga background. So mga tropa, iba yung singilan ng mga vinyl sticker ng ganito dahil eto ay hindi siya mga printable, kinakat lang siya direct. So ang ginagamit ko naman sa ganyan, sa mga die-cut na sticker ay yung tech wrap na vinyl. So eto yung mga ganyan. So eto hindi siya mga printable, kumbaga ikakat na lang siyang direkta. So eto yung mga sample niyan, yung mga pangalan, 'di ba? Iba yung singilan nito mga tropa ha, at meron akong video kung magkano yung singilan sa mga vinyl sticker printable at sa mga vinyl sticker na naka-die-cut na kagaya nitong mga pangalan na to. So eto ulitin lang natin, etong QWAF na photo sticker, eto ay pang mga product label lang talaga. Kasi mapapahiya yung magiging customer mo na nagmo-motovlog kung eto yung gagamitin mo. Kasi once na ito dinikit mo sa mga motor-motor, baka mga ilang linggo lang malusaw na yon. Dahil nga parang papel lang talaga to. Na kahit na i-phototop mo pa yan, maaaring tatagal. Hindi ko lang alam kung gaano katagal siya magi-stick dun sa motor ng pagdidikitan. I highly suggest na iTech talaga yung gamitin nyo, or QWAF kung gusto nyo subukan, di ba? Or Yasen. Nasa sa inyo na yan kung saan kayo mas nagagandahan. So sana nagkaroon kayo ng idea sa mga materials na to, dahil hindi ko rin naman to alam dati. Nagsariling research lang din ako, no? So eto, sinishare ko sa inyo para meron din kayong idea. Kasi akala ko dati, once na yung isang sticker na bumili ka ng sticker na piprintan, ay ayun na yon. Meron pa palang iba't ibang quality kagaya nga niyang mga vinyl na yan. So siguro dito na natin tatapusin yung content natin. Comment down below kung kulang pa yung ating mga nabanggit dito. At nasa description lang din kung gusto niyo mag-avail ng mga product na sinabi natin dito. At meron din akong tutorial kung paano gumawa ng mga vinyl sticker step by step from start to beginning mga tropa. Ayun na lang, para hindi na humaba yung video natin.
like, share, and subscribe. Inuulit ko, huwag magpapauto. Bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.